Unbox natin. Bumili ako dito for replacement. Dito sa then. Okay. So let's unbox. Wala yung SIM card. So, andito na siya sa loob. So, check ko. Ayan. Dito na siya sa loob nakalagay. Dito show kung tinas nila or ilagay lang nila dito para i-test. Pero ganyan lang. Ang galing nyo lang. Tapos, ang pagkuha naman ng SIM is, push nyo lang. Tapos makukuha nyo siya. So, naka-nano siya. Nano SIM. So, ilagay natin ulit. Kaya lang din ilagay. Tapos, push. Tapos, get nyo lang. Yan. So, ito test na natin ito. Kung sino mas better. So, dati, ito yung gamit ko. So, gamitin natin itong ito lang ba? Ang SIM card niya is Smart Home Grow Wi-Fi. Tapos, ayan na, nakasaksak na siya. I-check natin kung umiilaw yung So, ang status is umiilaw naman yung 5G, 4G. Then, okay, so how to set up the Smart Turbo Wi-Fi? I-plug nyo yung device and then mag-connect kayo sa Wi-Fi. This is yung Smart Wi-Fi. Ay Wi-Fi name, ang Wi-Fi password is nandito. So, nandito lahat yung information. Wi-Fi name, Wi-Fi password, login, address login, tapos username and password nung dashboard niya. Okay? Next step. So, i-register niya yung SIM card niyo. Scan nyo lang tong QR code na to or punta kayo sa address na to. smart.com.ph/SIMRED. So, i-register nyo yung SIM card niyo. Ilagay nyo yung number, same sa pag-register ng SIM, yung name, yung details niyo, ID, picture ng ID, and selfie. Hihingi ng OTP. So, pupunta kayo dun sa 192.168.1.1 na address. So, open nyo yung browser nyo, tapos i-type nyo yan. Tapos, mamili yan ng login and username. So, itong login and username ang ilagay niyo. Kukunin nyo yung OTP doon, at ilalagay nyo yun doon sa
SIM registration na address para mag-register ng number. So yan, na-register niya yung SIM card niyo, access niya yung address sa dashboard, at change niya yung Wi-Fi name, Wi-Fi password. So ito na ang pinaka-hintay natin. Mag-speed test na tayo. So sa case ko, nasa Quezon City. So ang malakas dito sa place ko is Smart Globe. Malakas naman yung lahat ng network, pero dito sa apartment ko is mas malakas yung Smart and PM workload and GoMo except sa dito. Dati yung ginagamit ko is ito. Vemo. So nilalagay ko dito is Smart tapos naka 4G lang to. Pero portable naman siya so pwede yung madala-dala compare dito sa Maraki na medyo malaki kung dalhin. And then, so mag-speed test na tayo. Okay guys, so nakakonect na ako sa Wi-Fi. So ito yung kinal kong name. Caro and Chopper. And na tayo sa speed test. To check kung anong speed niya. Dito sa bahay namin sa Muntinlupa. So may internet connection ako doon. 1-3 yung binabayaran ko doon. Tapos, lang siya ng download ng 50 to 60 and upload. While dito, look at that guys. Try nating speed test sa mobile. Yeah. Okay, let's try. Look at that. So, tingnan guys. Tingnan mo. Perfect. So, kanalikot ko tong dashboard. Tapos, nakita ko na hindi pa naka-turn on yung 5G niya. So, yung 2.4 or yung 4G lang. So, nakita nyo, yung kinanet natin na nag-speed test tayo is Caro and Chopper. So, dito, tinurn on ko na. Tapos, niremain ko na lang din. So, tinurn on ko na siya, yung status niya. So, yung pagka-visit ko dito sa Wi-Fi security settings, tapos hindi siya naka-turn on. So, nung tinurn on ko, tapos, ito na ang tinunod ko. So, try natin mag-speed test. Guys, tingnan nyo. Yung download, 438. Yung upload, so, umalo din siya ng around 60 lang. Look at that. Kung nasa 5G kayo nakakonect, nasa 5G. Kala ko yun na yung kanina. 5G na yun. Pero meron pa palang dapat i-turn on dito sa settings. So, yun lang. Kalikutin nyo din tong Wi-Fi settings as i-turn on nyo tong 5G para makakonect kayo mismo sa 5G. Okay?